Gamit noon ni Raymond ng Pampanga ang kanyang lumang sidecar upang makapaghanap buhay. Kung itutulad sa tao ang sidecar na ito, masasabing malapit na itong bumigay sa sobrang katandaan at pagod. Buwan ng Agosto 2011 nang unang ipakita sa atin ni Raymond ang kanyang sidecar na gamit niya sa pangangalakal. Lumang-luma na ang sidecar at kumbaga sa isang may buhay, marami na itong dinaramdam sa katawan. Nangangalakal po ako almost 2 years na rin po, awa tulong ng Diyos. Kahit po medyo marumi, wala naman, kasi po ang nakikita ko hindi yung dumi ng basura. Ang nakikita ko po doon sa basura na yung pakinabang. Ang totoo po, umabot sa time na sila kumakain. Kinakain ko galing sa basura na. Yung pagkain na pwede pa. Minsan po kasi may nagtapon. Gutom na gutom na ako, wala akong makain. Yung pamilya ko, wala pa akong may uwi. Sabi ko, tiwala ko na lang. Nanalangin na lang ako, sabi ko. Sana maging kalakasan ng katawan ko yung kakainin ko. Totoo po, hirap na hirap ako madalas. Although nagsisikap naman po ako dahil doon ang aral nasa atin. May awa ang Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. Huwag sa sarili nating kakayahan. Tulad ng ibang ama, pangarap ni Raymond na mabigyan ng maayos na kinabukasan ng kanyang mga anak. Madalas po ganun, lalo pag nasa hapag ng kainan. Yun yung time na nakakausap ko yung mga bata. Lalo na doon sa may mga gustong isip na sabi ko, hindi tayo mayaman. Pero hindi naman tayo hirap na hirap. Although wala kayong baon, hindi pa rin yung kawalan dahil may sinusubo pa kayo sa bibig. Sabi ko, hindi ang dahil ng pag-aaral mo ay yung baon na ibinibigay ko sa'yo. Kasi pangalawang bagay lang yan dito sa lupa, yung karunungan ng tao. Oo, palagay mo na, matalino ka. Pero wala ka naman Diyos sa buhay mo. Wala kang kwenta tao. Pero mahirap ka, kahit di ka nakapagtapos, may takot ka. Sabi ko, magiging mabuti kang tao ako. Sa pamamagitan ng isang lumang sidecar na bigay ng kaibigan ay kumikita si Raymond ng 3 hanggang 500 piso bawat araw. Bagamat may araw na halos wala siyang naiuubing pera para sa kanyang pamilya. Sidecar ko naman po na ginagamit pang hanap buhay. Bagsak na po kasi po yun. Pagka po nangangalakal ako, may nagbebenta sa akin ng bakal, pinadidikit ko na lang yung mga talagang bulok na po kasi talaga siya. Imbis na, ang nangyayari po, imbis na mabigat na po masyado dahil nga sa dami na ng bakal na nakaduktong. Yun po. Nung nag-canvas ako nung minsan, malaking halaga, sabi ko, paano ko pagagawa? Upang masolusyonan ang lumalaking pangangailangan ng kanyang mag-anak, naisip ni Raymond na dumulog dito sa ating programa. Lumiham siya upang ipaabot ang kanyang munting pangarap. Sumulat po ako kay Kuya Daniel about po dun sa humingi po akong tulong pinansyal. Kasi po ang wala na po kasi ako ibang malapitan para po pampuhunan dun sa pangkabuhayan din po namin. Kaya po, tapos yung sidecar ko po na ibinigay rin sa akin isang kaibigan ko, malapit na pong masira. Nakaranas man ng mga hirap sa buhay, mas marami pa ring dahilan si Raymond upang magpatuloy, lalo na ngayong mayroon na siyang bagong sidecar. Sa aming pagbabalik,
Ano-ano na kaya ang naitulong kay Raymond ng kanyang bagong sidecar?